Maliban sa ekta-ektaryang tubuhan, biniyayaan din ng Negros Occidental ng malawak na karagatan. Kaya naman hindi katakatakang mayaman din ang lalawigang ito sa iba't ibang putahing ang bida, lamang dagat. Magsisimula ang ating nature adventure at food trip sa Suyak Mangrove Park. Bukod sa mga bakawan, ibinibida rin nila rito ang kanilang mga seafood specialty. Okay, so pagkatapos ng 15 minuto, nakarating na tayo sa Suyak Island, isang mangrove eco park. At alam nyo ba, itong isla na ito gaano man kaliit kasama sa 100 dream destinations in the world. Bakit kaya? Alamin natin. Gandang araw po! Maayong adlaw! Okto. Ay, Suyak Island. salamat Eco po! Park. Isang maikling welcome performance ng mga suyaknon ang sumalubong sa aming team. Paraan daw nila ito ng pasasalamat sa aming pagbisita sa bakawan na itinuturing nilang yaman. Yay! Ang galing! Ang mga bakawan kasi sa Suyak Island, mahigit 300 taon nang pinoprotektahan ang kanilang komunidad mula sa mga bagyo. Mas lalo pang uminit ang kanilang pagtanggap sa amin nang ihain nila ang iba't ibang putaheng lamang dagat. At ang ilan sa mga ito, first time kong matitikman. Kinilaw na tangigi! Wow! Ay, ito? Ito po naman ay, tawag po namin dito ay pasayan. So ito yung isa sa mga delicacy nila dito kasi sobrang fresh ng kanilang seafood. Pwede mo siyang kainin ng hindi niluluto, pero kailangan mo siyang sausaw dito. Ang sarap! Manamis-namis yung ano eh. And it's the right mix lang lahat. Manamis-namis kasi to. Yes. Ano yan? Putian na shrimp. Wala siyang lansa at all. As in, manamis-namis siya. Alam mong fresh na fresh siya. Tapos bagay na bagay siya sa maasim-asim na manamis-namis na sukang ito. Wow! Diba? Ay, talige. Oo. Panalo rin. Ang mga kinilaw na aking natikman, una raw inihain sa kanilang lugar ng sagaynon at kinilaw artist na si Vicente Lobaton na mas kilala bilang Enteng. At paglipas ng 4 na dekada, ang anak na ni Enteng na si Mark ang natutuloy ng paggawa ng kanilang original kilawin recipe sa kanilang restaurant. Bukod sa iba't ibang klase ng mga malinamnam na kinilaw, ibinida rin nila sa amin ang kanilang seashells. Ito ang imbaw. Ito, nylon shell. Tapos ito, Wasay-wasay. Extra challenge daw ang pagkuha sa mga ito. Tuwing low tide lang kasi ito nakukuha sa buhanginan ng bakawan. so nangunguha talaga sila usually ng shellfish kapag low tide. Kasi pag pumasok na yung high tide, alam nyo, nagiging swimming pool area itong nilalakaran natin. At dahil nakabaon dun sa ilalim ng buhangin yung mga shellfish, ayun, ang hirap nilang hanapin. Si Mirna, ilang dekada na rin nangunguha ng mga seashell. At may sikreto raw para malaman kung saan sila makukuha sa mga butas sa buhangin. Anong gagawin natin? Ay, kahit kaniman mo lang, oh. Kaso lang may bato-bato minsan. Kaya mo talaga yung parang pailalim. May bato galing, eh. Ito? Ay, hindi ba ito pala ito? Wala, nang lalim. Paano mo naman nalamang nandyan siya talaga? Yung ano, yung butas niya. Susundan mo. May iba talaga yung sign niya. Ito, butas din to. Ibang butas.
Kaya nga minsan hirap pag hindi mo alam. Yun nga lang, kinakailangang marahan lang ang paghukay dahil kung hindi, Ala! Hindi inaano ko ata. Nasira ko ata. Hindi. Hindi yan. Talagang merong maraming ganyan. Yung walang laman na. Ang hirap. kung minsan inaabot nga raw ng maghapon para lang makapuno ng isang basket ng shellfish. Kaya naman, mag-break muna tayo sa paghuhukay ng mga butas.